May popular na health principle that says, if it didn't come from nature, don't take it. Yan po ang nag-advocate for the consumption of whole, unprocessed foods and the avoidance of ultra-processed foods, man-made additives, and refined ingredients. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin nito, lalo na kung kalusugan natin ang pag-uusapan? Ano ba ang proper application ng principle na ito? Ngayong umaga, usapang organic food versus artificial na pagkain ang ating topic. Sa Hello Doc, kasama ang ating bisitang registered nutritionist and dietitian na si Miss Joanne Sumpio. She's back! Welcome back po! Thank you, Miss Pia. And babati lang ako ng magandang umaga, mga kada. Nako, the last time you were here, you talked to us about how to make wellness shots in our own homes na makakabuti to prevent all sorts of sickness and disease. At napaka-ano po talaga niya. I actually did it after that segment. Very nice. Mga kada, nasa YouTube namin yan kung na-miss ninyo. It's very helpful and very affordable. Indeed. Diba? Imbis na katakot-takot na kung ano-anong iniinom natin na hindi natin alam, baka naman puro powder lang yung loob, diba? Wala masyadong sustansya. At nandito na naman tayo, Miss John. Ito naman po, tungkol sa pagkain ng whole foods, diba? Sabi nga nila, if it didn't come from nature, don't eat it or don't take it. Ano bang ibig sabihin nun? So, Miss Pia, no, para po sa mga kada natin, yung pong whole foods talaga is, sabi nga, kung galing sa iyong mismong taniman, mas maganda. Kapag ka po ito ay ginawa na po natin ng kung ano-ano at nilagyan ng ibang sangkap, hindi na po yan natural. At lalo na kapag ito'y dumaan pa sa mga malalaking mga manufacturing na mga planta, na mayroon talagang mga pampahaba ng shelf life. Kasi sa totoo naman, ang dami kasi nating Filipinos na we need to feed at ang iba ay wala naman pong kakayanan doon sa pagkakaroon ng mga pang-preserve ng mga pagkain katulad ng refrigerator. Kaya naman nagiging highly processed para lang humaba po ang shelf life. So pero kung meron ka na nga pong tinanim doon sa iyong bakuran, pipitasin mo na lang, kalamansi, kamatis, okra, talong, yan po ang magandang mga whole foods na natural. Okay. Ano po ba ang issue natin against yung mga preservatives, yung mga ultra-processed? Alright, ngayon, ang mga preservatives po, meron din po tayong tinatawag na mga natural. So actually, yung ating asin, natural yan. Vinegar. Tapos yung honey, natural din po yan. Kaso po is meron na rin po nga tayong chemically made na mga preservatives. Meron na rin po tayong mga colors. Meron din po tayong natural colors na tinatawag. Pero again, the synthetic or artificial versus the natural, may impact po yan sa ating katawan. Dahil meron pong tinatawag na mga upper limit of consumption. Isasabihin ko lang po ito again kasi gusto natin, ang mga kada natin, mas maging matalino ngayon, no? Kapag ang isang pagkain nire-rehistro po yan sa ating FDA na talagang nagmo-monitor ng safety ng ating pagkain, dinideclare po kung gaano karami ang additives. Kasi pati po yun, ayaw nilang sumusobra tayo sa intake. Additives? Yes. Such as, ano po ba yung difference ng preservative sa additive? Actually, yung additives po is a general term for the preservatives. Kasi additives can also be the natural or artificial colors. So yung mga nakikita po natin na mga mapupulang pangkulay, tapos yung mga pampaalat ng konti, other than salt, yon. At minsan, para maiwasan po natin yung, minsan pag powder, di ba, parang namumuo. So yung tinatawag ng mga anti-caking. May mababasa kayo sa label na anti-caking. Yun po ay isa din pong preservative or additive. Oh, okay. Para yung mga things in powdered form ay wag magdikit-dikit. Yes. Ayun. Tapos other forms of additives naman include mga food coloring. Yes. Na nalaman naman natin, balitang-balita yan sa social media kung gaano kasama sa ating katawan, lalo na yung red, di ba? Yung red. And even also some color. forms of yellow. Oo. So, ano po ba ang pwedeng maging
epekto nito long term kapag ito'y continuous nating kinukonsume? So itong mga preservatives or sabihin na nga nating additives in general, lalo na kung sumobra na tayo sa upper limit, pwede po itong nakakasira ng ating hormonal balance. At kapag ka po yung katawan natin ay nasusobrahan din dyan, no, yung ating cognitive, kasi again from the time we were born, tayo ay nagkakaedad, we age. So kapag nandito na tayo sa mga 40th, 50th, 60th decades at ang dami na nating nakain ng mga preservatives, no, talaga pong maapektuhan ang ating pag-iisip, minsan pati ang ating mga motor movements. Nay. Tapos, some of them are even carcinogenic. So, it can In lead the to long cancer. run. Oo, sabi nga po yung small pero chronic ingestion, yung pangmatagalan, yan po yung hindi na kinakain ng katawan. Okay. Miss Joanne, paano po ba, ano bang ibig sabihin naman ng whole and unprocessed na pagkain? Ano po mga halimbawa nito? Sige po, ngayon alam natin okra kaya nating itanim, di ba? Tapos biglang meron kang makikitang okra chips Okay. na pwedeng dinry lang siya, however, para nga inalis yung moisture niya, no? Correct. So para ma-preserve at again to last for like 12 months kasi ang shelf life po ng pagkain, ideally ang mga supermarkets po natin, hindi yan tatanggap ng below 10 months or even 8 months. So kaya yung mga manufacturer naman hanggang kaya nilang gumawa ng 2-year shelf life, 18 months or 12, mas dadamihan nila yung mga preservatives Tama. nun. So Oo. biruin mo, instead of fresh okra, mag-okra chips ka. Mushroom, nakita ko na rin yan. Na meron po tayong fresh, tapos meron na rin tayong mushroom chips. So basa, tingnan nyo agad yung paalat. Kasi preservative ang paalat. Oh. So, what kind of guidelines can we use, Miss Joanne, para mas mapadali ang buhay ng ating mga kada? Mas mahaba yung ingredients list, mas masama sa ating katawan. Tama po ba? Lalo na pagka ang dami mo ng chemical numbers na nakita. Pag hindi nyo na naiintindihan yung binabasa ninyo, bakit mo ilalagay sa katawan mo yan? Diba? Sa totoo naman po. Oo. Lalo na nga po kung tayo mga gatekeepers po kasi tayong mga bata, gatekeep ng mga bata. Correct. Kaya tayo po magbasa para sa kanila. So anything na ihain natin sa kanila, akala nila approve yun and they will just, consume and enjoy. At maganda rin po bang parang gabay, yung halimbawa, mas malapit ang itsura nito sa nature. Yes. At kung ito'y nasa hapagkainan mo na, ganun pa rin ang itsura, mas okay siyang kainin, hindi po ba? Mas maganda nga po kung less din yung heat na ina-apply natin. So again, kung meron kang okra, konting banli na lang ng tubig instead na pakuluan. Kasi may mga nasisira po tayong sustansya. So sayang yung wholeness. Oo, yung nutrition niya ay nawala na dahil sa pagkaluto. Nabawasan, oo. And also, ma'am, ito po ba ay applicable only for food or does it also include yung mga gamot? Should the medicine or the supplements we take also be derived from nature? Alam niyo po, hindi lang siguro aware ang karamihan na mga gumagamit ng gamot na galing din po yan sa mga halaman. So kaya nga, I think na-mention natin when we were making the wellness shot, let food be thy medicine. Correct. So, meron po yung parang sikat na diuretic na ginagamit. Gawa rin po yun sa bark ng Hindi naman natin sinasabing kakainin mo ng yung bark, pero may katumbas po siya. So, if I may just add, for example, kagabi, meron akong chronic kidney disease patient na kina-counseling. Tapos nakita ko yung mga anti-hypertensive niya. So sabi ko, eto ang natural foods na kailangan, pwedeng matanggal yan. Kasi wag natin hayaan, tanggapin lang natin yung salitang, ay magme-maintenance ka na. Maintenance means for life. Correct. So for life na merong pinaprocess ang iyong liver, kidney, na mga gamot na gawa sa mga laboratorio, kung kaya mo naman pang kumain ng maayos, mas maganda. So, ibig niyo sabihin, Ma'am Joanne, yung may hypertension,
imbis na maintenance for hypertension na gamot ang kanilang iniinom, pwedeng from nature. Marami pong prutas at gulay na kayang-kaya pong tumulong magbaba niyan. But eto lang naman po ang masasabi ko rin dahil kailangan informed ang doktor. Tama. Kasi mag-a-adjust siya. Meron po kasing instance na nalaman niya yun, ma'am, ngayon lahat nasa YouTube nasa Correct, Google. correct. So yung pasyente, naghanap ng pang-add dun sa pampababa ng kanyang BP. Naging effective po yung natural food. Kaso hindi niya binanggit sa doktor. So naka-maintain yung dosage, sobra namang baba ng BP niya. So dapat okay. informed din si doc. Tama. At sana willing din si Doc na Mag-adjust. mag-adjust at maghanap ng natural na substitute, Yes, 'di ba? yes, oo. Paano po yung mga karne? What kind of principle can we use for eating meat na hindi processed po? Sa totoo po, napakahirap na alamin kung ito ba ay talagang manok, for example, na Correct, hindi correct. in-injectionan ng kung anong hormones para mas lumaki. Kasi magugulat ka minsan sa ibang supermarket, dadayuhin mo kasi yung chicken leg nila, Parang turkey. ang layo ng laki doon sa isang Oo. supermarket, 'di ba? Yung atin pong Should we mga be, eggs. pagka ganun, ano na tayo? Suspitsyosa na tayo. Medyo na kailangan din mag-cautious, parang out of the natural na rin po yung yung sukat ganun kung kalaki. minsan Even ngayon sa eggs, makwento ko lang din, Miss Pia, Oo. kasi pagka nag-hard-boiled egg ako, is yung pag tinalupan mo siya, Oh. parang ang elastic Ang elastic na ng puti. nung puti, Oh. parang napapaisip din ako, natural pa ba to? Pero again, I have no means. But again, if we only want more protein in the diet, nandyan po ang ating plant-based na mga beans, Mas masaya pa munggo. yun. Even if we know that kung hindi ito organic, they can use pesticides for plants. Okay. Pag ganyan naman po, kaya din dapat tuturuan ng mga kada paano ba ang tamang paghuhugas po ng prutas at gulay, lalo na yung may mga skin. Kasi diyan po, lalo na kung ang pesticide ay oil-based, kumakapit talaga. So Okay. meron pong mga panghugas na pag binamad mo talaga yung kamatis, Correct. isang doon sa maayos na tubig Oo. or cleanser, tapos versus the plain water, Makikita mo. matamis yung nandun sa may tamang tubig na panglinis. Okay. Pakituruan nga kami. Paano ba yung paano namin lilinisin na mabuti, especially if we're gonna eat the skin of the prutas or the gulay. Okay. Ngayon po, meron tayong mga tinatawag na pH level kasi sa ating mga tubig. 7 is the neutral, acidic yung pagpapaba. Yung mga 9.5, actually meron pong pH 11, pero yun po yung mga pang baking soda. So yung iba, tubig plus baking soda, nilalagay nila para po mas maalis po yung oil base. How long po? Siguro po mga 1 minute lang 1 po. minute lang. Yes, And then we yes. rinse it again in normal water. Kahit hindi na po. Oo, kasi basta clean na po Baking yun. soda pala ang solusyon para hindi nyo makain ang mga pesticides na nilalagay nila sa gulay. Kasi po, pag organic ang bibilin nyo, number one, hindi ka naman sure kung totoo bang organic. Wala naman tayong Certification. ahensya dito na nagsicertify, di ba? Tapos ang mahal-mahal niya compared to yung The hindi usual, organic. So, yun lang palang solusyon. Baking soda. And there are also some water filtration machines which already produces the 11.5 or 11 na alkaline water. Medyo mahal lang yun. It So, is indeed. dito yes. muna tayo sa baking soda. Oo, tapos yung pH ng water natin kailangan maayos. Oo. So that helps. Kahit po suka, I heard, Pwede naman po. pwede ring Kaya lang may makatanggal. mga sustansya na on the acid Oo. level na medyo nasisira na rin po. O yung nutritional value. Yes. Ayun. Kaya, ano po ang mai-advise ninyo sa ating mga kada regarding this principle na if it didn't come from nature, don't take it? So, ang ating pong DOST-FNRI ay talaga naman pong nagsasuggest na tayo ay magtanim po sa ating mga backyards, no?
Umattend lang po tayo, ma'am, ng mga seminar kung paano natin ito mapapalago. Ultimo po yung sili, kayang-kaya nating itanim yan, di ba? Correct. So, sili, kamatis, lahat na po, pwede malunggay. Basta po, pumunta po tayo sa mga seminar ng ating gobyerno. Libre po naman yan pinapaalam sa atin. Saan po yan? Ang DOST, Food and DOST. Nutrition Research Institute. Yun. Are they on Facebook, Ma'am Joanne? Yes, meron po. Oo, may Facebook site. Okay, Yes, puntahan po natin yan para malaman ninyo ang schedule ng mga seminars. At kayo po, baka kailangan po nila ng nutritionist na alam ang kanyang ginagawa. Sa social media, Facebook lang po tayo palagi, Joanne Sompio po. Maraming salamat, Miss Joanne. Always a pleasure to have you here. Basta tatandaan yung mga kada, kainin nyo po yung kung ano yung itsura niya dun sa pagkainan ninyo ay The malapit closer pa rin kung to ano ang nature. kung anong itsura nila nung sila'y buhay pa. 'Di ba? Or in nature. And then that's a very safe principle na rin po, 'di ba? But what you shared with us about how to clean our vegetables and our fruits, that's very, very valuable po, Ms. Yes, Joanne. food Maraming safety. salamat. Oo. Mga kada, dapat po ay maingat tayo kung ano ang ating kinakain at pinapasok sa ating katawan sa lahat ng pagkakataon. Dahil lahat po ng iyon ay may epekto sa ating kalusugan na hindi man natin ramdam ngayon. Tiyak, mararamdaman natin pagdating ng panahon. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.